Yeah. Tres. Hi guys! Welcome back to our vlog. It's Happy Sunday! Andito po tayo ngayon sa LA. Kaya nagtataasan ng mga building at ngayon tayo ay pupunta sa isang magandang pasyalan dito sa LA. Isasama ko kayo at i-share ko sa inyo para pag napadpad kayo dito, makapasyal kayo. So, with Sweetie! So, let's go guys! So guys, sasakay na kami ni Sweetie sa Angel's Flight! Samahan nyo kami! Angel's Flight! Look guys! Yan yun! Hanggang paakyat! Yan siya! Look guys, upper sa taas, still building. Ganda niya. So, yan siya guys. Okay. Yan yung request niya. Okay. Bilhin ng ticket and everything. Amazing! Ganda niya guys! Look! Okay, so look! Diba? So guys, bababa uli kami ni Sweetie and tatry uli namin sumakay. Hindi na ako masyado nag-vlog kasi in-enjoy ko talaga yung yung pagsakay. Then nag-pictures pa kami sa taas. So, maganda tong isang gawin yung itinerary kung nandito kayo sa LA. May dadagdag yun na makapag-save kayo ng mga konting memories with your family. Ayun na siya guys. Ang liit lang niya. Look. Look siya. So cute. So ayan. Pababa siya. So pwede kayong hindi na ulit sumakay from that train. Small train na yan. Kung hindi, pwede kayong mag-stairs. Nasa yun yung train sa baba. Look. So, mamaya ko sasabihin kung magkano siya. Bababa muna kami, guys.
guys. Ito yung train. Ayan. Yan yung Angel's Flight. So, maghihintay ka ng pasahero from here. Tapos, dun ka magbabayad sa taas. So, pinakita ko kanina. I think $2 or 1.99 something. Pwede kayo magbayad ng card. Pwede rin kayo magbayad nung tinatap sa bus or sa train. Kung nakatira kayo dito sa LA or meron kayo nun. And para hindi na kayo gagamit ng mga debit, credit cards, or cash. So, ayan siya guys. So, dalawa lang siyang nababa taas. Kapag napuno to, aakyat siya, then bababa yung isa. Hindi sila pwedeng sabay kasi maliit yata yung ano yun. So kung nandito kayo sa LA, bisita kayo, sa amin ito sa itinerary ninyo. It's a nice experience with your family and friends. Kahit yung mga kids nyo matutuwa. And other side sa tapat nun, parang may market na food para mga Mexican or halo-halo. Pero puntahan din natin siya. So, hintay lang natin bumaba yung isang train. Ayan siya. So guys, tapos na kami ni Sweetie dun sa Angel's Flight dito sa LA. Ito lang siya. Yun, doon. Ganda oh. Panalo. Nagmahal na rin ako. Next with seafoods naman with Sweetie. Isa nito nga pala kami sa Art Box. Grabe, ang gaganda ng gamit dito. Pakita ko sa inyo guys. Wish ko na magkaroon ako ng store na ganito someday. Grabe. Mahilig sa mga stationaries, mga anik-anik. Dami dito sa Art Box. Hello Kitty. Dami. Parang feeling ko nasa Korea. Kasi nasa Korea store tayo guys. Talagyan ng laptop. I think I need this one for me. Ganda niya guys. Feeling mo nasa Korea ka na. Dami rin mga ganito, oh. Look! Guys, last stop namin. Nasa Walmart kami ni Sweetie para bumili ng mga ilang kailangan namin for this week. Let's go, guys! College! So, nabuli natin si Sweetie. Guys, welcome back to our vlog. It's Happy Monday. Hindi na naman ako nakapag-close ng vlog kahapon dahil sobrang pagod na po ang lola ninyo. Pagdating namin sa bahay, inayos ko na yung mga pinamalengke at grocery namin for this week namin kailangan. And syempre, nagdaan kami sa mga iba't ibang grocery pero I think na-vlog ko din yun. And una pumunta kami sa H-Mart kasi bumili kami doon ng mga ilang karne. Kasi masarap doon yung mga karne at saka yung pang shabu-shabu. Kasi mas gusto na namin dito kami sa bahay, nagsashabu-shabu. Alternate na lang kaming kumakain sa labas. And isa pa is, dumaan kami ng Walmart kasi ang dami namin kulang sa restroom namin or sa bathroom namin. Mga tissue, shampoo, conditioner, pangkulay ko ng hair. So, mga sabon, ayan. So, kailangan namin dumaan talaga at mag-stock.
And dumaan kami sa seafood, kundi sa Filipino groceryhan. Bumili talaga kami. Doon kami namalengke ng mga gulay, ampalaya. Kasi nga salitan yung kain namin ngayon. May karne, may gulay, may isda. And yung mga ibang kailangan namin. Tapos dumaan pa kami dun sa Susan, yung sikat na sikat daw sa Cavite. Bumili kami dun ng mga ilang cakes, tinapay na pambaon namin, pang merienda. At saka yun, pang breakfast, pang merienda, pang baon na yan. So, minsan lang kasi kami makadaan doon. And ang sarap ng turon doon. At bumili rin ako ng okay doon. Nilunch ko kanina. Ang sarap niya talaga. And kanin. Ayan. So, sometimes mga ganun na lang yung ulam natin. Very simple. So, yun naman. Nag-enjoy kami kahapon sa aming bonding, kwentuhan, pasyalan, and another saving good memories sa aming YouTube channel at sa aming mag-asawa. At yun nga, tinext namin yung anak namin dahil may pasok siya sa Pinas kahapon. Pero lagi naman siyang updated sa amin. So sabi nga namin, pumunta kami ng Angels Flight Rail Reels dito sa LA. Then sabi nga namin, next time for sure uulitin-uli natin to. At kasama ka na namin. So sana hindi na namin itatry, gusto na namin kasama siya, pero gusto na namin makita para at least naman may idea kami para pag nagtanong yung anak namin, alam na namin, although pwede naman siyang i-search. So nakapag-banding kami mag-asawa, hindi sana kami mamamasyal kasi nga I think nung nagsimba kami kahapon sa Buena Park ay 4 weeks na yata ng Lenten season or papasok ng mahal na araw. So parang ayaw na muna sana namin mamasyal, magpahinga na lang. But naisip namin na naka-insert na siya, naka-diary na siya, naka-prepare na siya. So why not na mamasyal na kami, total galing naman din siya sa sobrang busy nga. From the past few weeks sa overtime niya, naging busy rin ako. So sabi niya, sige mag-relax muna tayo, mamasyal tayo para makapagkwentuhan. Tsaka iba naman yung atmosphere na makikita natin. So sabi ko, okay, sige, go. So medyo hindi kami napaagap kasi sana ang plano namin is first mass kami sa Buena Park. Pero dahil nung gabi nung Saturday, nakanood kami ng Netflix, tawag pa rin sa Pinas, kwentuhan pa rin, tapos ang tagal naming natulog, so naisip namin na medyo second mass na kami pupunta ng church para makapagpahinga at may long sleep kami para at least mabawi namin yung mga pagod namin on the past few weeks na nakapagtrabaho kami. And gusto ko rin kasi na yung asawa ko kapag day off niya ay may me time siya na complete sleep, pahinga, isip, katawan para kung mamasyal man kami, lumabas kami, makapag-grocery kami ay tamang-tamang fitted na maayos ang pagkakagising niya. And yun naman okay naman. So happy kaming dalawa. Plano din talaga namin, or nabanggit ko rin to sa vlog, na mag-Chinatown kami dahil hindi pa kami nakakapuntang magkasama. Before kasi nang pumunta ako, friends ko ang kasama ko nung pumunta ako ng Chinatown sa LA. So sabi ko, sige, gusto niyo kumain sa Chinese restaurant, gusto niyo kumain ng mga maliliit na lobster or something. Pero sabi ko nga, wag na lang, itulog na lang natin, ipahinga na lang natin. Mas importante i-priority na makapagpahinga tayo bago tayo ulit bumalik sa mga busy work natin. I don't know, this past pumasok ang 2026, masyado na kaming mas gusto namin ay priority yung kami, yung sa bahay lang, makapagpahinga. Kasi alam namin pa nagtatrabaho kami, sobrang focus kami. Although pag gabi naman, maagap naman nakakapagpahinga, wala nang masyadong iniisip. Pero mas gusto talaga namin every weekend na may me time talaga, yung isang araw talaga, puspusang nasa bahay lang, nakahiga lang, nanonood lang ng TV, kumakain, at saka yun nga, checking sa family namin sa Pinas, lalo na sa aming anak. And then, yun na nga, naisip namin na wag nang tumuloy ng Chinatown. Kumain na lang kami sa Pinoy Pinay, kung saan favorite namin talaga na hindi ka maho-homesick or mamimiss ang Pilipinas kasi marami silang luto na actually naluluto namin dito sa bahay pero iba rin naman yung panlasa nila, di ba? So, minsan lang naman tayong kumain ng ganun. So, sabi ko, sige, try na natin. Lalo na, hindi naman kami nagluluto ng ng langkang gulay. Favorite ko yan, na ipapartner mo lang sa isda. Tapos, although kumuha siya ng igado, but actually nagluluto naman kami ng igado. Yun nga lang talaga, marami kang pagpipilian at saka lahat bagong luto talaga. So, minsan lang naman yon. So, talagang inano namin yung cravings namin na makakain doon. So, kumain kami doon. After that, nagbiyahe na kami papuntang LA. Doon na nga sa Angels Flight Railways. Ayan. So, gusto ko itong ma-share, ma-save sa YouTube channel ko. And for sure, soon uulitin namin to nakasama yung anak namin pagdating dito. So, nung dating namin talaga,
pictures kami. Bigla kaming napasakay agad. Sabi ko nga, sayang hindi man lang kami nakapag-todo pictures sa loob kasi akala ko matarik at ang layo ng lilipadin mo ng ganitong kaliit na rail na train, pero hindi pala, napakabilis lang. But nakapag-save din naman ako ng ilang video na enjoy namin. Ngiti-ngiti kami mag-asawa. Para kaming batang na-amaze na sumakay sa little train yung nasa SM na naikot, gano'n. So, parang naisip namin para kaming bata na na-experience na ano yung parang nagti-field trip ka na ma-experience yung mga ganung bagay. So, after pag-akit namin sa taas, ang babayaran nyo lang ay $1.50. So, $1.50. So, mura lang siya. Kung may mga card naman kayong top para sa mga bus, sa mga train, pwede nyo siyang gamitin. Pwede ding credit card, pwede ding ATM, and pwede rin siyang cash. So, nakakatuwa kasi talagang definitely na parang another memories or another pwede nyo isama sa itinerary niyo kung mamamasyal kayo doon sa Amerika or kung nandito na kayo sa Amerika, for sure yung iba in-experience talaga to or isinisingit na sometimes makapunta sila doon kasi very relaxing din talaga siya, although short lang siya pero mapapangiti ka talaga, parang madami kang maaalala nung bata ka talaga, and it's another good memories talaga na at least sabi ko, asawa ko din kasama ko sa mga ganitong experience, diba? Nakakatuwa na kahit papano na sobrang busy nyo, you have time makapag-date, although araw-araw kayo nagkukumustahan, but nandun yung tatawa na lang kayo, magpapapictures kayo, and parang parang iba talaga na, ibang karanasan talaga na sometimes, ipopost, yung time out muna kayo sa mga bagay-bagay na sobrang busy days. Nakakatulong din ito to build and grow sa relationship ninyo. Yun. So, nung nandun na kami sa taas, ang ganda nung taas, open siya, parang ang concert yung venue niya. Tapos malalaki ng building. Parang feeling mo talaga that although we have in the downtown of LA, siguro sa gabi, nung nakita ko rin siya sa mga TikTok at YouTube, maganda siya. And for sure, sabi ko nga, soon gawin natin na medyo pahapon at paggabi na. Experience natin ang medyo may liwanag hanggang gabi pagdating ni Ate Tambi. Para at least ma-experience at ma-save ulit natin ito, yung mga ganitong bagay. So, ang ganda nung taas. Nandun pa talaga kami ni Sweetie sa taas, nagkwentuhan, binasa namin yung start of Angel's Flight na ang tagal-tagal na pala nito, parang 19-something pa to. And ito yung pinaka-short na railways sa buong mundo, sa aking pagkakaintindi at sa aking pagkaka-search. So talagang ang ganda niya, isa ito sa pwede yung i-save of one good itinerary kapag kayong mamamasyal sa LA or kung nandito kayo sa LA, na minsan pwede yung maisingit para maiba naman yung pasyalan na gagawin ninyo. Kasi for us, this time, nung pumasok yung 2026, sa dami naming dinayari na gusto naming puntahan, chine-check talaga namin. It's good experience na sometimes kaysa pumupunta kayo ng mall, kaysa kung ano mga ginagawa ninyo, yung mga tour spot na kahit dun ka na nakatira, maganda rin na puntahan ninyo once in a while. Kasi hindi lang kayo mamamasyal, may matututunan ka pa, malalaman mo talaga or aware ka kung anong meron dun sa paligid. And for me, sinishare ko to sa inyo kasi kahit nasang bansa tayo or nasa sariling bansa tayo, maganda rin minsan na maging aware tayo sa kapaligiran. Para pag may usapan, may nakita tayo, may mga masasuggest din tayo. Ito lang naman is based only in my experience na sinishare ko sa inyo. Iba't iba naman tayo ng mga happy moments or weekends na ginagawa with the family, friends, or kasama natin yung mga anak natin. So ito lang ay baka gusto nyo magkaroon ng idea kung ano ang meron kami dito sa simpleng buhay-buhay namin dito sa Amerika. So talagang ang sarap na i-save to para pag matanda ka na kami babalik-balikan namin na o pag nasa Pinas na kami, nakapag-retire na kami, babalikan namin na napuntahan namin to at na-experience namin to kahit papaano. So, hindi rin ganun kalakihan yung gastos kasi malapit lang din to sa bahay namin, gasolina lang, and then yung lunch na namin is very simple lang din, nakapagsimba pa kami, nakapagdasal pa kami, and naisingit pa namin yung mga errands na kailangan namin gawin para this week komportable kami habang nagtatrabaho kami. So, nakapamalengke na kami, nakapag-grocery na kami, so feel comfortable kami, parang full tank yung nagawa namin for the whole day. Kaya pag uwi naman namin, nagpahinga lang kami, nakatulog si Sweetie, nag-shower na kami, nagkonting dinner, tawag sa anak namin, kina Mami at Daddy, and then chinek na namin yung mga gagawin naming trabaho this week at nagpahinga na rin
kami. So talagang nakakatuwa kasi very productive yung naging Sunday namin. Kasama na doon yung pagpapahinga, pagsimba, and syempre yung bonding and date namin mag-asawa. So talagang binibigyan namin every week na kahit magkasama kayo palagi ng asawa mo sa loob ng bahay, iba pa rin yung experience to outside na ma-relax yung isip nyo, hindi nyo iniisip kung ano-anong bagay, trabaho, or something, moment naman ninyong dalawa. And for sure, marami rin kayong madidiscover na naman sa inyo sa isa't isa. Kasi nga everyday, laging may pagbabago. So yung pagbabago na yun nandun yung sometimes yung mag-a-adjust ka, magbibigay ka rin ng opinion, itatama mo siya, magtatawanan kayo, magbibiruan kayo, and alam mo yung mas habang tumatagal, kikiligin talaga kayo. I don't know kasi kami mag-asawa, ganun kami. Kasi ang asawa ko, talagang sabi niya, pagkasama niya ako, talaga daw siya ay tawa ng tawa. Kasi nga siguro, masaya yung moment of life namin. Dalawa na nga kami. Kaya talagang binibuild namin yung good communications namin na hindi naman talagang sobrang perfect. Pero alam mo, nandun talaga yung gusto namin ng tahimik, simple, masaya sa bawat blessing at kontento kami sa meron kami. Kaya siguro, very okay lang din talaga. Talagang sasabihin ko talaga, for me, kung masasave ko to sa diaries ko, kahit kapag nagda-diaries ako sa note ko, I'm very happy, I'm very contented, wala na akong hihilingin pa, kundi good health, and good provide for everything, lalo na sa family namin, sa anak namin, sa future namin, and syempre yung maging simple at tahimik lang yung buhay, lalo na you have peaceful life is a very important. Kaya hindi nawawala talaga yung magdasal, magsimba, at i-center si Lord sa relationship para ano man ang pagsubok, hindi ka man perfect, na aayos lahat, na ipopokus lahat. Yun. So, ang dami ko na namang kwento sa inyo. I'm gonna be close my vlog. I'm ending my vlog. My weekend is a very happy moment for myself. Ayan, nakapag-English na naman ang lola mo. Nahahawa talaga ako sa paligid ko. But nung Saturday, happy rin ako dahil pinagbigyan ako ng asawa ko mag-me time. After 3 months, na-busy ako sa online work ko, sa pagpapasabay ko, bilang asawa, bilang ina. Kanina nga nag-text yung asawa ko, sabi niya, you're very multitask wife talaga. I'm so proud of you. Kaya naman tuwan-tuwa talaga ako. Kasi kahit daw ako'y nasa Amerika, pati mga gawain at obligasyon sa Pilipinas, maging sa magulang ko or sa anak ko, or ano man activities nila, very present daw talaga ako. Kaya naman like kong sinasabi sa inyo, na kapag I have enough of time na magpahinga, natutulog talaga ako at pinapahinga ko yung sarili ko. Kasi I love myself. I don't want to be stressed anything. Ayoko din na ano mangyayari sa akin. Kaya hopefully, I'll always pray to the Lord that extend yung buhay ko, malusog ako, masigla ako, masaya ako, para mas matulungan ko ang pamilya ko. Yung ganon, 'di ba? So kaya tinext niya ako, eto yung sinabi niya. Sabi niya, grabe, nagagawa mo pa yung mga obligasyon sa Pilipinas. Kaya after my work, I'm so happy and contented na work at home ako as an admin work. Pagkatapos ko ng work ko dito, pahinga lang, kain lang, relax lang, titingnan ko yung mga second kong gagawin. And yun na, tatawag na ako sa Pinas kasi gigising na yung anak ko, gigising na si na mami, check ko si daddy, kung okay siya, si mami na tumutulong din to prepare sa anak ko sa pagpasok. Tulong kami kahit naka-video call ako. After that, darating si Ate Hazel para maglinis, mag-prepare ng ganito. And bago siya umalis, aayusin niya si na mami hanggang makapasok si ate sa school. Pagdating ni ate sa school, ite-text ko siya kung safe siyang nakarating, okay siya. Magte-text uli kami nga lunch break hanggang pag-uwi, hanggang matulog na kami mag-asawa. So talagang alam mo, iba ang powerful of mommy. Kaya naman if you have time, matulog ka, magpahinga ka, kumain ka, mag-vitamins ka, no stress for everything para maging masaya ka at magawa mo lahat. Focus lang. Siguro ako kasi I do time management for myself. I never stress myself to anything. Kaya sometimes I never need to commit anything para sa ganon lesser chika, lesser pag-uusap. Ang ganda kasi nung pasok talaga ng 2026 sa akin. More than peace, more than talagang tahimik talaga. Pili lang yung mga taong nakakausap ko. Yung mga taong nakakausap ko, pare-pareho kami ng mindset, pero magkakaiba kami ng mundong ginagalawan at bansa. Pero pare-pareho kaming gusto namin ng katahimikan at kapayapaan para sa ganun din na ma-build namin yung energy namin para sa mga plano at goals at sa mga tinatrabaho namin, lalo na sa aming mga pamilya.
So, yun lang share ko sa inyo. And hindi natin kailangan stressable ang ating mga sarili. Hindi naman perfect ang life. Marami pa rin pagsubok. Lahat ng pagsubok ay may solusyon. Focus ka lang, ipag-pray mo lang, laksan mo lang yung loob mo, and everything will be well. So, this time, nakaya namin munang mamasyal at i-relax yung sarili namin. Dinayo talaga namin tong Angels Flight Railway. Dito po yan sa 351 Hills, Los Angeles, California. Dito pa rin po yan sa Amerika. So kung kayo ay pupunta na Amerika, isingit nyo yan sa itinerary, lalo na kung sa LA kayo naka-base or magstay, or kung nasan man kayong states na pupunta kayo ng LA, bisitahin yan kasi it's another good memories, another history of America na meron sila dyan sa LA. And sabi nga, ito yung pinaka-short rails sa buong mundo. Sa aking pagkakaintindi, search nyo na lang, correct me if wrong or tama ako, but yun ang pagkakaintindi ko kahapon. At least sa mga pinapasyalan namin ni Sweetie, may mga natututunan kami, nagbabatuhan kami ng mga opinion, hindi lang kami namamasyal, nagiging aware of educating pa kami sa mga pinupuntahan namin na pwede rin namin tong ma-share sa iba. So nakakatuwa, sometimes gawa rin kayo ng activities yung mag-asawa na mag-i-enjoy kayo, na lesser gastos din, lesser stress, happy moment lang, taking a pictures, tawanan, and alam nyo, pagbabalikan ninyo, sasabihin nyo, ay nung panahon na yun, nung edad natin, nakapamasyal tayo doon, nakapag-relax tayo, diba? So maraming moment na pwede nyong gawing mag-asawa. Sabi nga ay, madami talaga. So for me, habang kami tumatagal talaga mag-asawa, nandun talaga yung nagkakasundo kami sa mga bagay-bagay na gusto namin. Or siguro, we're getting older na din talaga, kaya nandun din yung mga patient, nandun din yung, alam mo yon, yung pagkakaintindi namin, mas gusto namin mas tahimik, nagkakasundo, na walang away at gulo, at pwede naman yung mangyari. Yun. So, yun lang naman guys. At maraming salamat sa panonood ninyo ng ating Sunday vlog sa pamamasyal natin sa LA, sa Angels Flight. Try nyo po yan. $1.50 lang ang ano dyan. Coins lang yun ha, hindi yun na $100 ha. At talagang mag-i-enjoy talaga kayo. Ma-amaze kayo kasi ang daming turista kahapon. May mga Korean, may mga nakasakay doon na ang liit lang ng flight namin pero talagang ang dami nilang kwento, nagtatawanan sila. Nakakatuwa. Sometimes you do experience ng ganon na minsan na kahit short lang, matutuwa talaga kayo at ma-amaze kayo sa ginagawa ninyo. Yun. Last Sunday naman is my best me time. After 3 months, kung sobrang busy, inalaw ako ng aking asawa. Trinit pa ako ng asawa ko na makapagmamasahe, makapag-nails. Wala doon yung friend ko nasa Vietnam, yung may-ari ng salon. Kachat ko nga siya kanina, sabi ko, kamusta ka na? 3 months daw siya magbabakasyon at mag-relax. And sabi ko, pasalubungan mo ako ng Vietnam magnet. Kasi nung pumunta ako ng Vietnam, yun ang hindi ko nabili. So sabi niya, sige, papasalubungan kita. So I think babalik uli ako ng parlor is April para uli ayusin aking nails at yung ingron ko sa baba at konting masahe uli. So kailangan natin magtipid para makapunta tayo doon. At baka hindi na ako libre ng asawa ko. And isa pa, nag-mini shopping ako nung Saturday, isa pa rin kasama yun sa me time ko. After onward, sabi ko, ang tagal ko nang hindi din nagsha-shopping. I think birthday ko pa or Christmas. At yung Christmas ko nga pagka-shopping ay galing yun sa mga gift cards na hindi talaga ako gumastos. So talagang sabi ko, di ba, babalikan ko ito singit lang before ending my vlog ha. Si Carl's. Kaya lang wala na naman ng black. Yung Cars kasi black na gusto ko, ganito. Tapos may malaki siyang mukha dito si Cars. Parang nabili ko nung Pasko, yung gift ko sa sarili ko. Yun kasi brown and black. Gusto ko talaga pure black. Kasi pag pure yung black yung bag mo, all around talaga sa lahat ng damit. Pero dahil nga second color at favorite ko ang color blue at baby blue, sasabi ko, grab ko ni opportunity. May pink din ito, pero dahil ang dami ko na namang pink na bag na binili, na nakabili rin ako sa Juicy Couture na pinagtitinda ko rin sa aking pasabay, ay sabi ko, blue na lang yung bibilhin ko kay Carl. Kaya pag nakakita talaga ako ng black na car, sabi ko kay Dingo, please, bibilhin ko. At nakakatuwa kasi lahat ng me time ko nung Saturday at may extra naman yung asawa ko, binilhan na lang niya ako. Sabi niya, gift ko na lang sa'yo si Car, pamansary gift ko sa'yo. So sabi ko, okay. Natuwa naman ako. Ayan, thank you sweetie, I love you talaga. And sobra talaga blessed and happy talaga ako. Yun lang naman na share ko guys. Sometimes you need to reward yourself. Hindi naman all the time. As long as you know your obligation, nabayaran nyo lahat, obligasyon nyo kaysa mag-asawa, sa bahay, pagkain nyo, balay ilaw, tubig,
Then you need to save for your future emergency fund sa anak ninyo. Pag nagawa nyo yun, may konti kayong extra, why not naman napasahin yung sarili nyo? But for me, not all the time ko ginagawa yan. I have more discipline and boundaries para dyan pag kailangan lang talaga. And this time for 3 months, parang feeling ko napagod ako and sabi ko konting rewards naman at wala namang masama doon. And sabi ko nga sa inyo, talagang pinapaalam ko yun sa asawa ko at pag okay sa kanya, go talaga ako. Yun lang naman guys ang masishare ko for my weekend vlog and another good memories sa aking diary of digital diary ko sa YouTube channel ko. And hopefully ganun din kayo guys. Sometimes you need to time out, sometimes you need to rest, to go out. But for us, ito yung best memories na masasave talaga namin kasi this 2026, magaganda yung mga pinupuntahan namin, nag-i-enjoy kami, and hopefully very soon kasama na namin yung anak namin. So next time, pasyal po tayo, but I think next time na gagawin namin next week is visit Iglesia. Every year, nagsisave ako niyan sa digital diary ko kung paano kami nag-visit Iglesia for 7 church sa malapit-lapit ng Holy Week. So medyo silent muna tayo, and I decided to leave on leave sa aking online work, sa aking pasabay, para yung 5 days medyo tahimik, magdasal, manilay, family time muna tayo kasi it's Holy Week. So kahit nasa ibang bansa ako, pinapriority ko talaga yan. So thank you guys for watching my vlog and hopefully this week makapag-vlog ulit tayo. I think I have 2 vlog na i-upload ko na ma-save ko as one of my digital diaries. So goodbye guys! Thank you for watching my vlog. Sana pumunta kayo sa Angel Flight Rail sa LA. I-enjoy niyo yan with your family, friends, lalo na yung mga bata. So guys, don't forget to like, to share, to comment, and subscribe our channel. See you again in my next Pasyal Diary vlog. Bye guys! Thank you.